Ayan, ito yung problem natin. So, let's read first. The result of a standard Proctor test is as follows. So, dito binigay yung water content natin and then yung weight of moist soil in Proctor mold. Ayan. So, yung standard Proctor test, ito yung compaction test natin. So, kumukuha sila ng soil, tapos nilalagay sa mold, tapos yung binabayo, yung sinisidsid or tinatamp. Ayun. So, para makompact siya. So, yan, nilalagyan ng water natin. So, 10%. So, yan yung weight ng moist. So, 1,485 grams. So, and so on. And then, binigay din sa atin yung volume niya. So, sabi niya dito, the volume of the mold for this test is 1/30 cubic feet or 946,000 cubic millimeters. Ayan. So, pinaparap sa atin yung dalawa. Determine daw natin yung maximum dry unit weight ng soil natin in grams per cc, and then determine the optimum moisture content in percent. Ayan, so pinapahanap sa atin yung maximum dry unit weight and moisture content. So kunin muna natin yung dry unit weight. So 'di ba ito yung weight ng moist soil natin, so W, and then ito yung moisture content. So kunin muna natin yung dry unit weight ng bawat test natin dito, yung mga result natin. So, yung gamma D, di ba, pwede natin gamitin yung weight ng dry soil divided by volume. Ayan. So, dito kunin natin yung volume muna natin, which is ito. V, yung volume natin na 946,000 cubic mm. So, ilipat natin sa centimeter cube. Ayan. So, i-convert natin. So, 946,000 mm cubic millimeters, 'di ba? Ang 1 cm ay equal lang siya sa 10 mm. Ayan, so 10 mm. So para ma-cancel yung mm cube, so So 1/10 cube root. Ayan. So cancel ito. Ayan, ma-cancel na 'yan. So now yung volume natin is magiging 946 cubic centimeter or cc. Ayan. So now meron na tayong volume. So pero wala tayong weight ng dry soil. So, paano natin makukuha yung weight ng dry soil? Ayan. So, kunin muna natin, di ba, yung weight. Yung weight ng moist soil ay equivalent lang siya sa, di ba, yung weight ng water, weight ng dry soil plus weight ng water natin. So, ngayon, yung weight ng water, pwede natin siyang makuha, di ba, sa moisture content. Ayan. So, moisture content, labas lang natin. So, moisture content, 'di ba, yung weight ng water, ayan. So makuha natin 'yan. So moisture content is equal to yung weight ng water divided by yung weight ng dry soil. So yun yung moisture content natin. And then ilabas natin ito. So yung weight ng water is equal to moisture content times weight ng dry soil. Ayan. So pwede nating isalpak ngayon dito sa weight ng water. Ayan, so para mapalabas natin si weight ng dry soil natin. So weight ng dry soil plus, ayan, salpak natin yung weight ng water. So moisture content times yung weight ng dry soil. Ayan, so simplify natin, ilabas natin si weight ng dry soil. So 1 plus moisture content, ayan, times weight ng dry soil. Ayan, so para mapalabas natin si ito, yung weight ng dry soil. So yan, para may salpak natin dyan. So, yung weight ng dry soil is equal to weight ng moist soil natin divided by 1 plus the moisture content. Ayan. So, para magamit na natin yung mga given na weight, moisture content, tapos yung volume para mapalabas natin si dry density or the dry unit weight. Ayan. Nabubulol na tayo. Dry unit weight is equal to yung weight ng moist soil. Ayan, weight ng moist soil divided by ayan, so weight lang natin. I think may kinakausap siya dito eh. Ang hirap naman kasi mag voice over. Tapos nakamute. Nakamute yung ano natin. Dami ko nang sinabi. Tapos nakamute pala. Ayan. Ayan, weight divided by, ito, nagvo-voice over tayo. 1 plus, ayan, moisture content. Diba? Times the volume. Ayan.
So, nag-voice over lang tayo. So, bear with me, guys. Ayan. So, meron na tayong formula ng dry unit weight. So, ngayon, pwede na nating, yan, isalpak yung mga values natin para makuha na natin yung dry unit weight natin. So, before, water content muna tayo. So, dito, 1 plus, ayusin lang natin. So, dito, ilipat natin itong water content natin. So, naka-percent siya. So, kailangan naka-decimal. So, 10%. So, 0.10. Tapos ito, 0.12. Tapos ito, 0.14. Tapos ito, 0.16. Tapos ito, 0.18. Tapos ito, 0.20. Ayan. So, pwede na tayong mag-compute. So, una, yan. Una, so, yung weight ng moisture natin, so salpak natin, 1,485 divided by 1 plus 0.10 na moisture content, tapos yung volume natin na 946 cubic centimeter. So, makuha natin dyan is 1, mali. So, 1.4271. Ayan, 1.4271. Or pwede kayong gumamit ng calcu, yung sa mag-designate na lang kayo yung constant value natin, yung variable. So, B, yan. So, and then 1 plus A. Ayan, tapos yung V. So, yung V natin, constant value namin, 946. So, salpak nyo na, times 946. So, yung B, ilagay natin doon yung weight ng moisture natin. Tapos, yung A, yun yung water content. Para solve na lang kayo. Ayan, so B, alpha B, divided by 1 plus alpha A times 946. Tapos, solve nyo na lang. Ayan, so makukuha natin dito sa pangalawa. Ayan, pangalawa is ang tagal. Ang tagal. So 1 point 16. Solve na nga natin. Ayan, 1.5158. Tapos next, ito, yung 1696. So, yung nakuha dyan is 1.5726. Ayan. Yung next, yung 16% 0.6 was 1.6011. Ayan. Next, to 1.5596. And then next yung ito 1651. Solve natin. 51. So nakuha dyan is 1.444. 1.44. Ayan. So ngayon nakuha na natin yung dry unit weight ng each ito yung mga results natin. So yung gagawin na dyan yung next. Ayan. Yung next na gagawin na dyan is yung i-graph natin yung ito yung water content natin tapos yung dry unit weight para makuha natin yung maximum dry unit weight. Ayan, so i-graph natin. Ayan, so mag-draw tayo ng ito, ganyan. So i-graph natin. So dito yung sa baba yung moisture content or yung water content natin. So ito yung naka-percent na yung ilagay natin, water content. Tapos ito yung naka-percent. So 0, ayan yung 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ayan. Tapos 20, ayan. And so on. Hanggang sa 20 lang. Tapos dito naman sa y-axis natin, dito natin lalagay si dry unit weight na nakuha natin. So dito yung 0. Hindi, 1. Let's say 1.40, tapos 1.45, 1.50, tapos 1.55, tapos 1.60. Ayan. So ito yung gram per cc to gram per cc. Ayan, so yung dry unit weight natin. So una, yung sa 10%, ayan, so 10%, yung nakuha natin is ito, 1.4271. So dito banda. Ayan, so 142. So, dito banda, ganyan. Approximately dito. Ayan. So, as long as makita natin kung nasaan si maximum dry density. Ayan. So, yung 12% nasa 1.51. So, 1.51. So, dito banda.
O, tinatansya pa, akala mo talaga sakto eh. O, dyan, 1.51. O, tapos doon sa next, 14%. 1.57. So, dito banda. Ganyan. Tapos doon sa 16%, 6011. So, dyan banda. Ayan. 1.6011. So, doon banda konti. Yung nasa book kasi mali yung niya eh. Mali yung nasa book. 1.5993 yung sagot. So, dito 1.6011. So, yung 18%, 1.5596. Ayan. So, dito 1.4544. Ayan. So, dito sa graph, ayusin nyo na lang yan. Ayusin nyo na lang yung pag-graph nyo. So, dito para mapakita lang natin yung maximum density. Tapos, yan. So, pagdudugtong-dugtungin lang natin yung mga mga na-plot natin. So, yan. So, after nyo mapagtugtong-dugtong, so, hanapin nyo yung pinaka-peak. So, yung pinaka-peak ng graph natin, nandoon si maximum dry density. Ayan. Ayan, so 1.60.11 yan. So, medyo sobra konti. So, sobra siya. So, nandyan si maximum dry density natin. Ayan, yan yung pinaka-peak ng natin. So, nandyan si maximum density. So, that is 1.6011. And then, kung andoon si maximum, from maximum dry density, maximum na dry unit weight natin, nandoon si, natin, optimum moisture content. Anong optimus prime? Optimum moisture content. So, that is 16%. So, nangyayari si maximum dry unit weight doon sa 16%. So, yan yung optimum moisture content natin. So, lagay natin. Ayan. So, this is 1 point, hindi chinek ko kasi. Ayun, mali yung nasa book natin. 1.5993 nakalagay dito. Yung nakuha natin is 1.6011. So, double check nyo na lang yung values natin. Ayan. So, double check natin. 1757. So, chinek ko kanina kasi mali yung nasa book. Or ako yung mali. Tama ba? Tapos, 0.16. Tapos, times 946. Ayan. So, ang lumalabas, 1.60 11. Tapos, yung nasa book kasi, 1.5993. Ayan. So, ayan yun na. So, 1.6011 na yung lagay natin. Yan yung maximum dry unit weight natin. Maximum dry unit weight ng soil natin. So, meaning, yan yung strongest na soil natin. Diba? Kinukompact yan sa compaction niya. So, yung standard Proctor test, ito yung compaction test. So, dito kinukompact. Yan, compaction. So, tandaan nyo, yung natin, compaction yan sa maximum dry density. So, kinukuha yung maximum dry unit weight or maximum dry density. Yun yung strongest soil natin. In terms of, ito, kinukuha yung optimum moisture content na 16%. So, pagdating sa 16%, yun yung water content, doon natin ma-achieve si maximum dry unit weight. So, yun yung strongest soil natin. Pagdating, kapag nilagyan natin yung soil ng, ng water content which is 16%, ma-achieve natin yung strongest na soil natin which is itong maximum dry density. So, ganun siya nag-work yung maximum dry unit weight tapos optimum moisture content. So, sila? Ano tawag doon? Hindi sila, so dikit sila. Kung nasan so nag-occur si maximum dry density or dry unit weight pagdating doon sa 16%. So, yun yung optimum moisture content. So, di ba, kapag ginagawa natin, di ba, kapag nagdidikdik tayo or nagko-compact tayo ng, ayan, so ilagay lang natin. So, ito yung strongest soil. Ayan, so para, di ba, yung compaction para mas matibay yung bahay natin. So, and then, ito yung optimum moisture content, ito yung perfect amount ng water natin para ma-achieve natin si strongest soil. 'Di ba kapag tayo, nagko-compact ng bahay natin, ganun. So yung mga lupa, siguro compact pa 'yan gamit yung tinatamp, yung sinisidsid or pinabayo, ganyan. Para matanggal yung mga voids natin. So 'di ba minsan kapag yung nagko-compact tayo, winiwisikan natin ng tubig para mas dense yung soil natin, mas matibay and mas ma-achieve natin yung strongest soil natin. And then hindi siya prone sa cracking. Ayan. So yan yung
sample problem natin dito sa compaction test. Ayan. Here's the problem. Let's read first. A test of the density of soil in place was performed by digging a small hole in the soil, weighing the extracted soil, and measuring the volume of the hole. The soil, o yung moist soil natin weighed 895 grams. Tapos the volume of the hole was 426 cubic centimeter. Tapos, after drying, the sample weighed 779 grams. Of the dried soil, 400 grams was poured into a vessel in a very loose state. Its volume was subsequently determined to be 276 cubic centimeter, and then that same 400 gram was then vibrated and pumped to a volume of 212 cubic centimeter. And then binigay yung specific gravity na 2.71, and then determine the relative density of the soil. Again, kapag sinabing relative density, ito yung compaction natin. Ayan. Tandaan nyo, kapag relative density, ito yung compaction. Ayan. So, isulat natin yung given natin. So, given, may soil daw tayo na kinuha doon sa So, nagdig ng small hole in the soil, tapos kinuha yung soil, tapos tinimbang. So, ang bigat niya is 895. So, yung moist soil, ito yung may tubig pa. Yan. So, moist soil. So, 895 grams. And then, yung volume daw ng hole is 426 cubic centimeter. Ayan. And then, ang sabi, after drying the sample, so, binila, tapos natuyo, so, yung dry soil natin, yung weight niya is 779 grams. Ayan. So, from 895 grams, ayan, nung binilad na siya, naging 779 grams na lang siya. Ngayon, dito sa 779 grams na dry soil, so, may kinuha na 400 grams. So, dito. So, dito. May kinuha na 400. Dito. So, may kinuha na 400 grams. Ayan. So, dito sa 400 grams, nilagay ito sa, was poured in the vessel. So, in a very loose state. So, walang ginawa. Parang loose state siya. So, marami siyang air voids. Ganon. So, loose state siya. So, yung volume, was subsequently determined to be, 276. So, yung volume dito is 276 cubic centimeter. Yung loose state, ito yung, wag-wag, ganun. So, dito, ito yung loose state natin. Loose na lang. And then, sabi niya, that same 400 grams, doon sa 400 grams ulit, dito naman, ang ginawa, vinibrate siya. And then, so, sinidsid, ganon. So, binayo siya, ganon. Vinibrate. So, 400 grams din to. So, ang nangyari, yung naging volume ng 400 grams na soil natin. So, yung naging volume niya dito is naging 212 cubic centimeter. So, ang nangyari, yung voids dito, ang nangyari, of course, kapag vinibrate mo, tinap mo, so na-compact siya. So, nasidsid, ganon. So, ang nangyari, naging dense siya. So, dense. So, ito yung dense natin. Dense state. So, dito yung nangyari, naging dense state siya. So, binigay din yung specific gravity. Yan. So, determine the relative density of the soil. So, di ba yung formula natin sa relative density? So, bakit red? Madugo. So, relative density, di ba yung D sub R? Ayan. Yung formula natin na Emax or the maximum void ratio minus yung E. So, minus Emax minus yung E-min. Ayan. Again, di ba yung maximum void ratio, yung marami siyang voids. So, ito yung soil natin nasa loose state siya. And then, dito naman sa minimum na void ratio. So, dito, ito yung konti lang yung void ratio niya. So, may nangyari na dito yung binibrate, kinompak. So, nandito na yung dense state. So, yung soil natin, napunta siya sa dense state.
And then yung E dito, ito yung in situ na void ratio natin. Yung nasa original place pa siya. Ayan. Ito yun yung meaning ng in situ. Nasa original place pa siya. Nandun pa siya. So, wala pang nangyayari, wala pang ginagawa. Yun, andun pa siya sa mismong original place niya. Yun yung void ratio. Yun yung in situ. Ngayon, pwede nating gamitin yung formula na or relative density is equal to yung 1 over minimum dry unit weight minus yung 1 over dry unit weight. Diba? 1 over minimum minus yung 1 over maximum na dry unit weight natin. So, dito again, kapag loose, yung soil natin nasa loose state, ito yung ayan. So, dito yung kapag nasa loose state yung soil natin, maraming void ratio. So, pag maraming void ratio, nandito yung maximum na void ratio natin. So, kapag maraming void ratio, yung soil natin is weak. So, nandito ngayon si minimum dry unit weight natin. Ayan. While dito, kapag nasa dense state yung soil natin, so dito, di ba, nangyari is vinibrate siya and then tinamp, so naging yung soil natin napunta siya sa dense state. So, meaning, yung void ratio is bumaba. So, nandito na siya ngayon sa minimum na void ratio. So, kapag konti lang yung minimum void ratio, so meaning, yung dry unit weight natin, nandun siya sa maximum. So, maximum dry unit weight. So, meaning, yung soil natin is strong siya. Strong siya kasi nga, nadikdik, na compact. So, meaning, nandoon si maximum dry unit weight. Kapag nasa loose state, ayan. So, minimum yung dry unit weight natin. So, yun. Tandaan nyo to. So, take note nyo na lang. So, ngayon, kunin ngayon natin yung mga, natin. So, una, yung dry unit weight natin. So, kunin muna natin. Dito na lang. Next slide. So, dry unit weight is equal to yung weight ng dry soil divided by volume. So, yung gamma dry, ito yung nasa in situ. Yung wala pang ginagawa. Ayan. So, yung weight, ito. Yung gamitin natin. This is 779 grams. After yung 'di ba from yung sample natin na moist soil. So after drying, ito na yung naging timbang niya, 779 grams. And then yung volume natin is 426 cubic centimeter. So compute. So ang magiging natin diyan, so compute natin. So 779 426. So that is 1.8286. Tapos, gram per cc. Ayan. And then, yung maximum na dry unit weight natin, yung sa dense, sa loose muna. So, nasa loose state, ito yung gamma D. Minimum dry unit weight. Ayan, so doon sa loose state, yung soil natin, nandoon si minimum dry unit weight. Ayan, so W, dry soil natin divided by volume. Ayan. So, gamitin natin ito. So, 400 divided by 276. 400 grams divided by 276 cubic centimeter pala to. Cubic centimeter or cc. Ayan. Yung cubic centimeter ay equivalent na siya sa cc. Ayan. So, divide. So, 400 divided 276. Ayan. So, ang sagot natin is 1.44 tapos 93 gram per cc. Ayan. And then, dun sa dense state, again, kapag yung soil natin is nasa dense state, ang ibig sabihin nun, nandoon si maximum dry unit weight. So, mas strong.
soil natin kapag nasa dense state. So, maximum dry unit weight. So, W sub S divide V. So, gamitin natin is ito. So, 400 grams pa rin, pero yung volume niya is 212 na. Ayan. Tapos, 212 cubic centimeter. So, palitan lang natin yung volume ng 212. So, yung maximum dry unit weight natin is 1.88 tapos 68 gram per cc. Ayan. So, meron na tayong mga dry unit weight tapos minimum and maximum dry unit weight. So, pwede na nating ilagay sa ano natin. So, DR, relative density. Ayan again, 1 over minimum dry unit weight minus yung 1 over gamma dry, yung nasa inside ito, 1 over gamma dry, minimum dry unit weight, minus 1 over maximum dry unit weight. Ayan, so lagay lang natin. So, 1 over, so ito, 1.4493. Ayan. Minus yung 1 over 1.8286. And then next is 1 minus 1 over yung maximum 1.88 68 pala to. Ito 68. 1.8868. Ayan. 8868. Ayan. Compute natin. So, ang makukuha natin na relative density ay compute natin. 1 divided by 1.4493 minus 1 over 1.8286 tapos baba 1 over 1.4493 minus 1 divided by 1.8868. Ayan. So, compute natin. So, yung relative density natin is 0.8946 or in percent, that is 89.46%. So, yan yung percent ng relative density natin or compaction. Ayan. So, yan yung answer natin for this problem. I hope na it helps you. Ayan. Here's the next problem. Let's read first. A soil sample in its natural state has a wet density of 155.1 PCF and a moisture content of 36%. After compaction, its maximum dry density is 118.5 PCF. Determine the percent compaction of the soil. So, yung specific gravity na binigay is 2.65. So, yung PCF, ito yung pound cubic foot. So, ilagay muna natin yung given. So, binigay sa atin yung wet density. So, gamma sub M is equal to 155.1 PCF. So, lagay natin PCF or pound per cubic foot. Ayan. And then, yung moisture content natin na 36%. So, yung ano natin, yung wet density, so pwede natin gamitin yung gamma sub M or yung raw sub M. Ayan. And then, yung dry density natin, yung maximum, that is 118.5 PCF. Ayan. And then, yung G natin, which is this specific gravity na 2.65. And then, pinapahanap sa atin yung percent compaction ng soil natin. So, yung formula ng percent compaction. So, ito yung dry density is equal to dry density divided by maximum na dry density natin. So, yung dry density divided by maximum dry density times 100%. So, dito, binigay na sa atin yung maximum dry density. So, pwede natin gamitin yan, yung RODI. So, dito, para masustain natin yung, yung mga symbol natin is, gagamitin na lang natin yung gamma sub D. Ayan. So, wala tayong, ito, yung dry density. Wala tayong dry density. Pero, binigay sa atin yung maximum dry density na 118.5 pound cubic foot. Ayan. So, pwede natin makuha yung dry density natin. So, next slide tayo.
So, pwede natin makuha yung dry density. So, gamma sub D is equal to yung G divided by 1 plus E times yung unit weight ng water. Ngayon, ang problema natin, wala tayong void ratio. Hindi binigay. Pero binigay sa atin yung moist unit weight natin. So, pwede natin gamitin yung gamma sub M or yung wet density natin. So, yung G plus yung G tapos yung moisture content divided by 1 plus E and then yung unit weight ng water or yung density ng water natin is equal to, so isalpak natin, so yung moist unit weight ng ano natin, so ano lang natin, simplify natin, so pwede rin natin gamitin ito, so yung 1 plus yung moisture content tapos yung specific gravity divided by 1 plus E tapos yung unit weight ng water, salpak natin, so yung moist unit weight or the wet density 155 PCF plus yung moisture content na 36% or 0.36 and then yung G natin na 2.65 tapos divided by 1 plus E tapos yung density ng water or unit weight ng water, so yung PCF or pound cubic foot yung unit natin, so yung gagamitin natin na density ng water is 62.4 pound cubic foot or PCF, ayan, so 62.4 PCF. So, dito, makacancel na rin lang naman yung PCF. So, cancel na natin. And then, i-distribute natin si 1 plus E dito sa, so, 155.1 pala. So, 155.1 plus 155.1 E. Tapos, i-divide natin si 62.4 dito. Ayan. So, para makancel yung unit natin. Is equal to yung 1.36 times 2.65, so that is 3. Ilan na yun? 1.36 times 2.65, so 3.604, 3.604. Ayan, and then simplify natin, so 155.1 divided by 62.4, so that is 2.444, 4856, ayan, plus 2.4856 E. Ilipat na lang natin sa kabila. So, 3.604 minus 2.4856. Ayan. So, dito na lang. So, minus natin. So, para makuha yung void ratio. So, 3.604 minus 2.4856. So, E. So, compute nyo na lang. So, E is equal to, so, 1.1184 divided by 2.4856. Ayan. So, yung void ratio natin, that is 0.448. So, 0.45 na lang. Ayan. So, now, nakuha na natin yung void ratio, 0.45. So, now, proceed tayo dito. So, para makuha natin yung dry unit weight natin, so, gamma sub D is equal to, yung dry density natin, so, 2.65 divided by 1 plus yung void ratio na 0.45 times yung density ng water na 62.4 PCF. So, yung dry unit weight natin, so that is 114.04. So, 3 decimal places na lang tayo. 114.04 041 and PCF. So, now, nakuha na natin yung dry density natin. So, salpak natin dito. So, now, yung percent compaction natin. So, 114.041 divided by yung maximum dry density natin na 118.5 times 100%. So, that is, compute natin. Sulat natin. So, that is 0.96 to 3 decimal places na lang tayo. So, and then, i-times natin siya sa percent. So, 0. So, 96.2 237, ayan, in percent. So, yan yung percent compaction natin. So, yan yung kailangan na percent ng compaction natin para ma-achieve natin si maximum dry density na 118.5 PCF or pound per cubic foot. Ayan.
So 96.237% yung kailangan natin para ma-achieve natin si maximum dry density. Ayan, so yan yung sagot natin for this problem. Ayan, so I hope it helps you to maintindihan pa yung ito yung sa soil properties, ito yung sa